pigil ng ulan ang pagdagsa ng pasahero sa mga bus terminal para makauwi sa probinsya ngayong Semana Santa. Sa kabila nito, ang ilang porter o yung tagabitbit ng bagahe, Biyernes Santo na ang pakiramdam sa tumal ng kita. Para sa latest aksyon sa Araneta Bus Terminal sa Cubao, may live report si Maricel Halili. Maricel? Kahit na maghapong bumuhos ang ulan, tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga pasahero dito sa Araneta Bus Terminal sa Cubao. Pero alam mo kung tutuusin medyo nabawasan na yung bilang ng mga pasahero sa mga oras na ito. Kasi kung napapansin nyo, nakakalakad na tayo sa area na to. Kanina, hindi ka talaga makakadaan dito dahil siksikan masyado ang mga pasahero. At isa pang nagpapasikip, yung dami ng mga bagahe na bitbit na mga biyahero, kagaya na lamang nito. Actually, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit napakasikip ng lugar dito sa bahagi ng Araneta Bus Terminal. Pero kahit na napakadami ng mga bagahe dito, ang mga porter o yung mga taga-bitbit ng bagahe, napapakamot ulo pa rin dahil sa tumal ng kanilang kita. 10 taon ng porter si Adelardo, pero ngayon lang daw niya naranasan na halos wala nang maiuwing pera sa pamilya kahit pa umaapaw ang mga pasahero sa terminal. Kahapon nga, 140 pesos lang ang kinita niya kahit 12 oras na siyang nagtrabaho. Sa halip daw kasi na sa porter magpabitbit ng bagahe ang mga biyahero, nagpapatulong na lang ang mga ito sa taxi driver. Tulad ng mga taxi na nakakapasok na dito, ang lapit na ng kakarga na bus. Yung iba sila na mismo na pasok. Bit-bit ni Winifreda papuntang Rojas sa mga pasalubong sa apo. Pero imbes na sa porter, kaibigan na lang ang nagbitbit. Hindi po ba kayo kukuha ng porter? Hindi na, wala kaming pira bayad. Yung mga pasahero namang walang bitbitin, sumasakay na lang ng mga van kesa mag-bus. Lalo na kung mga kalapit probinsya lang naman ang destinasyon gaya ng Kalumpit at Apalit. Sa bus kasi pa-stop sila. Kung nagmamadali ka, hindi mabilis. Kung Kalumpit, diretso na kami. Hindi na kami nag-stop over. Todo ikot rin ng LTO. Bit-bit ang warning sa mga taxi driver na nananamantala. Huwag samantalahin ng mga pasahero, ha? Gamitin ang metro, ha? Yes, sir. Nagkaroon din ng briefing sa bus drivers para ipaalala na maging responsable sa likod ng manibela. Ang buhay ng mga pasahero ay tiniwala sa kanila and therefore, pakaingatan nila. Erwin, dahil nga isa ang Araneta Bus Terminal sa pinakamaraming puntahan ng mga tao, lalong hinigpitan ng seguridad dito. Makikita ninyo dito sa aking likuran ay bago makapasok yung mga pasahero, kailangan pa munang inspeksyonin ng mga gwardiya ang kanilang mga bagahe. At dito naman sa gawing ito, naglagay na sila ng mga help desk ng PNP at ng DOTC nang sa gayon ay merong lalapitan yung mga biyahero natin sakaling meron man silang mga complaint. At para nga malaman natin kung ano-ano yung mga kalimitang complaint o reklamo at problema na kinakaharap ng ating mga pasahero, makakausap natin ngayon si Superintendent Ramon Pranada, ang hepe po ng Station 7. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi po naman. Sir, ano po yung kalimitan na reklamo o complaint na natatanggap ninyo mula doon sa mga pasahero? Ang usual na complaint natin is yung nawawala na mga bagahe nila. Ano po yung maia-advise ninyo sa kanila para po makaiwas sa mga ganitong problema? So ang payo natin sa kanila ay siguraduhin may nakatingin doon sa mga gamit nila. Tapos ilagay lang sa isang lugar. Kung talagang hindi maiwasan na walang titingin sa gamit nila, pwede po nilang iwan dito sa ating assistance desk. Alright, maraming salamat po sa inyo, sir. Alam mo, Erwin, sa kabuuan, tinataya na nasa 7,000 nga yung bilang ng mga pasahero na nagpunta dito sa Araneta Bus Terminal sa buong maghapon. Pero inaasahan na simula bukas o over the weekend, maaaring madagdagan pa yan dahil malapit nang magsimula ang holiday. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Maricel Halili, live mula sa Araneta Bus Terminal. Matapos pumutok ang balita na nirarap ng ilang kabataan sa Caloocan ang pagbasa ng pasyon, nanawagan naman ang mayor ng Valenzuela City, huwag nang lagyan ng hip-hop na tono ang sagradong tradisyon. Para kay Mayor Sherwin Gatchalian, baka raw mabastos ang dapat sana'y taimtim na pagbasa ng banal na tula. Bukod dito, baka raw maingayan at mainis pa ang mga kapitbahay sa pogi ng rap. Sabi naman ng CPCP, wala silang nakikitang masama na baguhin ang tono ng pagbasa basta lang gawin ito ng may paggalang. Sa ibang balita naman, nauna nang sinabi ng Pag-asa na makakaranas tayo ng wet summer. At kanina nga,
marami ang naperwisyo ng ulan ngayong tag-init. Franz Noguera, ikwento mo. Kasabay ng ulan sa Maynila ay ang mabagal na daloy ng trapiko sa mga lansangan. Ang ibang commuter nahirapan sa pagsakay. Pero para sa iba, kahit walang ulan, ganito talaga ang usad ng mga sasakyan dahil sa mga ginagawang paghukay. Di naman maiwasan ng ilan na magtaka sa lagay ng panahon. Naturing ang summer pero madalas ang pag-ulan. Dapat mainit na mainit ngayon. Pero? Kaso umuulan. Minsan summer, minsan maulan, tapos mainit naman. Siguro sa klima natin panahon talaga yan, nag-iiba na talaga. Ayon sa Pag-asa, mahina hanggang katamtamang pag-ulan lang naman at hindi bigla ang buhos ang naranasan. Kaya naman hindi ito magdudulot ng mga pagbaha. Ang bad news, posible raw tumagal ng hanggang Mayo ang pabago-bagong panahon. Dulot daw yan ng La Nina at pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. Nakadagdag pa ang low pressure area ngayon sa West Philippine Sea. Bukod sa Metro Manila, abot din ng ulan ang ilang lugar sa kanlurang bahagi ng bansa. Dahil pa rin sa masungit na lagay ng panahon, 8 flights ng Cebu Pacific papuntang Visayas at Naga ang nakansela. Franz Noguera, News 5. Lubog pa rin sa baha ang ilang parte ng Oriental Mindoro dahil sa muling pagbuhos ng ulan. At dahil nga nalubog sa baha, ang maraming palayan doon na may meligro ring maapektuhan ang supply ng bigas na niluluwas rito sa Metro Manila. Para sa latest aksyon sa Oriental Mindoro, may live report si Romel Lopez. Romel. Cheryl, maghapon pa rin naging malaka-laka yung pagbuhos ng ulan dito sa lalawigan ng Mindoro Oriental. Kaya naman hanggang ngayon makikita natin dito na lang halimbawa sa bayan ng Baco ay hindi pa rin tuluyang humuhupa yung tubig baha. Isang bagay naman na patuloy ding naglulubog sa kabuhayan ng mga kababayan natin dito. Hanggang tanaw na lang si Mang George sa kanyang palayan dito sa barangay Nag-Iba, bayan ng Nauhan. Ang mga palay na sa susunod na linggo niya dapat aanihin sa baha ngayon nagsuswimming. Ang lugi niya sa 2 hektaryang palayan aabot sa may 60,000 piso. Maaaring baka nako, ikuha na yan. Pasang kainin na yan, hindi na maibinta. Dahil mura na nga, pag binenta naman ng mura, lalong ang gastos hindi makukuha. Sa huling tala ng bayan ng Nauhan, mahigit 28 milyong piso ang pinsalang dinulot ng baha sa agrikultura sa kanilang lugar. Kaya sinailalim na sa state of calamity ang bayan para mabigyang ayuda ang mga magsasaka. Ang malaking damage ay kabuhayan kasi yun yung buhay nila, palayan ang buhay namin. Pangamba ngayon ng gobernador ng lalawigan, baka magkulang din ang sinusupply nilang bigas sa Maynila. Nasira yan, wala ka ng pagmamalaki, saan pa? Right now, kami ang rice granary ng yung Mindoro Island. Ang ilang residente naman, di maiwasang mainis sa kulang daw na aksyon ng pamahalaan para masolusyonan ang matagal na problema ng baha sa kanilang lugar. Doon po kasi nanggagaling sa dyan sa patay na ilog yung tubig. Kailangang masanggahan yun. Pero hirit ng lokal na pamahalaan, hindi sila nagkukulang. Nagdredge kami. Nagtatanim kami sa watershed. Nagtatanim kami ron sa mga riverbanks. Siguro ito na yung climate change na pinag-uusapan na talagang bakit nga ganito, bakit for the first time summer ganitong. Sa huling tala ng Kapitolyo, umaabot na sa 74 na barangay ang naapektuhan ng baha sa mga bayan ng Nauhan, Baco at Calapan. Cheryl, dahil naman doon niya sa problemang maaaring kaharapin niya ng mga kapatid nating magsasaka dito sa lalawigan ng Mindoro Oriental ay nakatakda ng makipag-ugnayan itong pamahalaang panlalawigan sa Department of Agriculture para naman makahingi ng mga karagdagang punla o binhi na maaari namang ipautang o ibenta ng mura doon sa mga kababayan nating labis na nasalanta nito ang pananalasa ng baha dito sa probinsya. Cheryl? Maraming salamat, Romel Lopez, nagulat live mula sa Oriental Mindoro. Nako mga kapatid, mukhang maiksi lang po ang summer natin ngayon. Nakatambay pa rin kasi sa bansa ang buntot ng cold front. Yan ay malimig na hangin na mula sa mga bansa na may snow na tumigil po sa may Pacific Ocean at hagip tuloy ang Pilipinas. Ang malamig na hangin na yan ang nagdadala ng kalat-kalat na pag-ulan sa Luzon. At lalo yung lalakas pagdating sa gitna hanggang katimugang Luzon. Kaya mga kapatid, ingat lang po sa mga posibleng pagbaha at landslides.
Dito naman po sa Visayas at Mindanao, konting ulan lang naman ang mararamdaman. Pero hindi ibig sabihin yan na hindi na kayo kailangang maging handa. Dito nga sa Bacolod City, walang ulan pero sinalanta ng Ipo-Ipo ang isang bahagi ng syudad. Hindi naman grabe ang pinsala pero hanggang ngayon, wala pa rin kuryente sa lugar. Pero maiba tayo mga kapatid. Masarap pag food trip, lalo na yung malamig. Pero ingat lang po sa mga kinakain mga kapatid. Hindi lang Fire Prevention Month ang Marso. Ito rin daw ay National Colorectal Awareness Month. Ingatan daw natin ang ating mga bituka at tumbong na pwede raw pagtubuan ng sakit na cancer. Tandaan, colon cancer ang dumali kila Tita Cory, Pope John Paul II, at ang dating US President na si Ronald Reagan. Tayo dyan. Kaya mungkahi daw ng DOH kumain ng 5 serving ng gulay at prutas kada araw. Ang bawat serving daw dapat sinlaki ng ating kamao. Isang serving yan. At dapat rin daw bawasan ang pagkain ng karne. Sakto yan, papalapit man naman ang Holy Week. Kaya, kung kailan dapat talagang bawas-bawasan ang tawag ng laman sa kahit anong paraan. At yan ang ulat pa noon sa ngayon. Ako po si Lord De Vera. Susunod sa aksyon, isa na namang bagitong pulis inireklamo ng pananakit lolo na pinaghahampas at iniuntog ng tarak, patay. Singil sa kuryente sa buong bansa, tataas. At itlog na pinakuluan sa ihi ng bata, bentang-benta raw sa China. Bakit naman kaya? Ang halaga ng piso nyo ay hatid ng Cebuana Luolier. Pero sigurado ka, ipa Cebuana.